Top 10 pinakamagandang motor sa Pilipinas ay talagang pinipili ring bilhin ng marami dahil sa pagiging practical na klase, matitipid, matitibay at talagang pangmatagalan. Kaya naman sa video na ito ay tatalakayin natin ang 10 mga motorsiklo na talagang inire-recommend sa mga commuter, lalo na yung mga baguhan pa lamang nagmamotorsiklo. Yan ang iisa-isayin natin kasama ng mga presyo nito. Pero bago yun, syempre, kung bago ka pa lamang po dito sa aking channel, baka naman kaibigan po mag-click sa subscribe button pati na notification bell para naman update lagi sa mga video na gagawin ko pa. Alright, simulan na natin to! Narito na mga loads ang una sa listahan natin. Kung hanap mo ang scooter na swak sa budget pero may lakas na 155cc, ito na ang bagong contender ng Honda PCX ngayon, ang Yamaha Lexi 2026 model. Isang maxi style scooter na pang daily pero kayang sumabay sa long ride. Sa unang tingin ay mapapansin mo kaagad na ibang-iba talaga ang Lexi. Hindi siya kasing aggressive ng Aerox pero mas refined, mas clean at mas practical ang disenyo nito. May flat footboard o gulay board kaya pwede kang magdala ng gamit na perfect sa pang-araw-araw na biyahe. Ang disenyo nito ay inspired sa NMAX pero mas slim at commuter friendly ang dating. Pagdating naman sa engine at performance, dito bumabawi ang Yamaha Lexi. Naka 155cc na kasi ito na may liquid cooled single cylinder engine na may BVA o variable valve actuation. Ang power output na nagagawa nito ay umaabot ng 15.15 horsepower at 8,000 RPM at 14.2 Nm ng torque sa kada 6,500 RPM. Na ikinabit sa automatic CVT transmission. Kaya naman twist and go lang, walang kahirap-hirap dalhin. Ang top speed nito ay umaabot sa 110 km/h o higit pa sa iba't ibang kondisyon para sa city at occasional highway rides. Smooth ang power delivery, hindi siya sobrang aggressive pero very consistent ang fuel efficiency. Ito na ata ang pinakamatipid rin na scooter ng Yamaha ngayon na may kabuang fuel consumption na 45 km/L. Pagdating sa technology at smart features, hindi rin nagpapahuli ang Lexi. Nilagyan ito ng smart keyless system na may Y-Connect at Bluetooth connectivity para sa phone mo. May kasama rin itong full digital LCD instrument panel, may stop and start system na nakatutulong sa pagtitipid ng gasolina at may kasama pang smart motor generator o SMG para sa mas tahimik na pag-start. Sinamahan din ito ng USB o power socket para sa charging na talagang perfect sa mga modern rides na gusto ng connected ang motor nila. Pagdating sa safety and handling ay solid din itong Yamaha Lexi. Ginamitan ito ng front disc brake at rear drum brakes para sa magandang stopping power na may kasama pang ABS sa selected variants. May kasamang traction control at stability features depende sa version nito at naka-tubeless tires pa para iwas hassle sa puncture. Ang suspension setup naman nitong Yamaha Lexi sa front ay may telescopic fork at naka-unique swing monoshock absorber naman sa likuran. Magaang din ang motor na ito na may timbang lang na 116 kg kaya madaling i-maneuver sa traffic. Pagdating sa sukat, may seating height ito na 770mm at fuel tank na 4.2 liters. May haba ito na 1970mm at ground clearance size na 135mm na napakomportable sa mga upright riding position at hindi nakakangawit kahit sa long ride. At ito ang mga dahilan kung bakit kakaiba itong Yamaha Lexi. Una, may gulay board o flat footboard ito. Meron maxi scooter comfort sa budget price nito at may 155cc engine na pero under 100k lang ang presyo. Gumagamit na rin ito ng modern features gaya ng digital panel meter at magaang pa ang timbang pero napaka-stable na perfect combo ng comfort plus performance plus affordability. Sa Pilipinas ay may estimated price ito na 99,900 pesos lamang. Ang pangalawa sa listahan natin ay isang motor na maliit pero sobrang laki ng pakinabang, ang Honda Navi 2026. Hindi ito full motorcycle. Isa siyang mini moto na may automatic transmission na perfect sa mga beginners, commuters at kahit sa mga gusto na mag-enjoy sa ride nang hindi masyadong kumukonsumo. Pagdating sa disenyo nito ay ibang-iba rin ang dating ng modelong ito. Ang Honda Navi kasi ay motorcycle look na may tangke style sa harap at exposed frame at chunky tires pero ang component ay scooter segment. Compact ang Navi na may pagka old school ang dating at madaling i-customize. Kaya sobrang popular nito lalo na sa mga beginner na gusto ng kakaibang style sa kalsada. Pagdating sa engine, gumagamit ito ng 109cc na may air-cooled single cylinder na kayang gumawa ng 7.8 horsepower at 8.9 Nm ng torque. Hindi man ito pang racing pero perfect ito sa city rides, daily commute at short distance travel na may top speed na around 90 to 100 km
km/h depende sa rider at kondisyon. At dahil sa naka-automatic CVT na rin ito, twist and go na lang din kaya hindi na medyo hassle. Pagdating sa fuel efficiency at practicality, isa sa pinakamalupit na bagay ang meron sa Honda Navi ay ang katipiran nito sa gasolina. Umaabot kasi ng hanggang sa 50 to 55 km ang fuel consumption rate nito na kahit napakaliit ng tangke na may kabuang 3.5 liters lang ang laman ay kaya pa rin itong umabot sa malalayong lugar na hindi madalas nagagas. Meron din itong unique features at storage. Dito siya naging kakaiba. Yung fuel tank area nito ay hindi tangke kundi storage box na may sukat na 15 liters na compartment kung saan pwede mong ilagay ang bag, grocery o tools sa ilalim ng tangke nito. Bukod pa dyan, may iba pa itong mga features gaya ng electric start at kickstarter. Ngunit naka-carburetor pa ang fuel system. Analog panel gauge pa ang ginagamit dito na basic pero mas practical. Walang masyadong fancy features itong Honda Navi pero less maintenance at mas madaling ayusin. Pagdating sa safety and handling, gumagamit din itong motor ng drum brakes sa front at rear at may combination braking system o CBS para sa balance braking. May kabuang bigat mula 104 hanggang sa 106 kg kaya sobrang dali i-control. At may seating height na 762mm. Available sa iba't ibang kulay ang Honda Navi at nagkakahalaga lang mula 56,000 hanggang 63,000 pesos depende sa variant nito. Yamaha Aerox 155, isang sporty scooter na punong-puno ng technology. May 155cc engine displacement at may VVA din, pero mas convenient itong motor dahil sa naka-automatic at gumagamit ng CVT type transmission. Meron itong mga special features gaya ng smart key system o keyless ignition. May anti-lock braking system din para sa dagdag na security at malapad na gulong para sa stability nito. Malaki ang underseat storage na kasya ang ilang mga gamit. Bagay sa mga long ride adventure, asiguradong marami kang madadalang gamit. Ideal din itong motor para sa mga city riding na may konting pagka-racing feel at hindi nakakapagod kahit sa matatraffic na lugar. Ang Yamaha Aerox ay kayang gumawa ng maximum power output na 15.1 horsepower at maximum torque na 14.2 Nm na may kabuuang top speed na umabot ng hanggang sa 125 km/h. Pagdating sa exterior design, ang disenyo nito ay parang hinango sa racing truck na may aggressive at aerodynamic body, may malapad na mga gulong para sa stability at may dual step seat na sporty ang dating. May kabuang seating height ito na 790mm na bagay sa mga 5'5" ang height at may weight na 130 kg. At dahil sa malaki, mataas at malapad itong motor ay mataas din ang ground clearance size nito na nasa 145mm. Perfect sa rider na gusto ng sporty look pero practical gamitin sa araw-araw. Pagdating sa iba pang mga features nito, hindi lang ito scooter, ito ay isang high-tech machine. Modern ang mga features ng 2026 Yamaha Aerox ngayon dahil sa pagkakaroon nito ng full digital instrument meter panel gauge na may Y-Connect Bluetooth connectivity features pang kasama na pwede mong i-connect ang phone mo dito. May smart key system din ito sa higher variant na may kasamang answer back key system at naka full LED type ang mga ilaw nito sa harap at likod. Sinamahan nito ng 24.5 liter na underseat storage at may USB Type-C charging port system pang kasama para sa mga lobat na gadget. Kontrolado ang bawat galaw kahit sa mabilis na takbuhan gamit ang motor na ito na parehong naka-disc brake ang front and rear brake nito at may traction control system pang kasama para sa mga top trim level. May engine check warning at anti-theft features din para sa additional security nito. Pagdating naman sa suspensions, gumagamit ito ng front telescopic fork at rear twin shock absorber para stable sa kurbada at safe kahit sa mga biglaang preno. Kung pag-uusapan naman natin ang fuel at practicality, bagay na bagay rin ito sa panahon na kung saan tumataas din ang presyo ng gasolina ngayon. May 5.5 liters ang fuel tank capacity nito at syempre dahil sa gumagamit na ito ng fuel injection system ay mas matipid na itong bagong Yamaha Aerox kumpara sa dati na may average fuel consumption rate na 40 km per liter. Sa kasalukuyan, ang kabuuang presyo ng bagong Yamaha Aerox ngayon ay nag-range mula 125,900 pesos hanggang sa 163,900 pesos sa Pilipinas ngayon. Honda Click 125. Ang Honda Click 125 ay isa sa pinakapopular na scooter sa Pilipinas. Kilala ito sa pagiging matipid sa gasolina at sporty ang design. May 125cc liquid-cooled engine ito na nagbibigay ng magandang balance ng power at fuel efficiency. Dahil liquid-cooled ang makina nito, mas napapanatiling malamig ang engine kahit matagal sa biyahe o traffic sa lungsod. Kaya bagay na bagay ito para sa daily commute, pang trabaho o pang delivery.
Mayroon din itong fuel injection system na tumutulong para maging mas efficient ang paggamit ng gasolina sa normal na paggamit. Kayang umabot ng humigit kumulang sa 45 hanggang sa 50 km per liter ang konsumo nito. Kaya ito ang isa sa pinakamatipid na scooter sa klase nito. Pagdating naman sa disenyo, sporty at modern ang itsura ng Honda Click 125. May full LED lighting system ito sa harap at likod na nagbibigay ng mas maliwanag na ilaw sa gabi at mas stylish na itsura sa kalsada. Mayroon din itong full digital meter panel gauge kung saan makikita ang speed, fuel level, trip meter at iba pang impormasyon na kailangan ng rider habang nagmamaneho. Isa pa sa magagandang features nito ay ang idling stop system na kapag huminto ang motor ng ilang segundo, kusang namamatay ang makina para makatipid sa gasolina at kusang babalik kapag piniga ulit ang throttle. Mayroon din itong combi braking system na tumutulong para mas maging balance at ligtas ang pagpipreno ng motor, lalo na para sa mga baguhan na rider. Bukod pa rito, practical din ang Honda Click 125 dahil may maluwag na under-seat storage kung saan pwedeng ilagay ang helmet o iba pang gamit. Mayroon din itong side stand switch na isang safety features para hindi umandar ang motor kapag nakababa ang side stand. Dahil kombinasyon ng malakas na performance, tipid sa gasolina, modern features at abot kayang presyo, hindi nakapagtataka kung bakit isa ang Honda Click 125 sa pinakapaboritong scooter ng mga Pilipino. Kung naghahanap ka ng motor na matipid, reliable at stylish, isa ang Honda Click 125 sa pinakamahusay na choice sa Philippine market ngayon. Nag-range sa estimated price na 82,000 hanggang 86,900 pesos sa Pilipinas ngayon. New Suzuki Access 125cc. Ang Suzuki Access ay may classic look na perpekto para sa mga Suzuki rider, new generation at mga estudyanteng naghahanap ng mas stylish, matipid, moderno ngunit hindi nalalaos ang disenyo. Meron itong ilan sa mga ipinagmamalaking features gaya ng pagkakaroon nito ng 5.3 liter na fuel tank na mas malaki kumpara sa marami at mas malaki rin ang storage capacity nito na may 24.4 liter. Na may kasama pang utility hook at dual front pocket para sa mas maliit na gamit gaya ng cellphone at iba pa. At syempre bukod pa dyan, itong Access 125 ng Suzuki ay nilagyan rin ng makabagong display at connectivity features na wala pa sa ilang mga motorsiklo. Gaya ng pagkakaroon nito ng 4.2-inch TFT display instrument cluster na may kasamang advanced features gaya ng turn-by-turn navigation alerts na kung saan makikita mo rin dito ang weather, SMS at call alert mula sa cellphone gadget sa pamamagitan ng Bluetooth connectivity features na may kasama pang Suzuki Ride Connect app integration para sa dagdag na info gaya ng fuel consumption, service reminders, renewal alerts at ambient weather info. Nasa murang halaga nitong Access ay talaga namang nakakabilib din na mas high-tech at upgraded pa ito kumpara sa ilang mga brand competitor nito. Ay nilagyan din ito ng LED headlamps na may kasamang LED daytime running light at LED taillights. Meron ito ngayong hazard light switch, passing switch at brake lock para sa dagdag na security. Pagdating sa details ng external design nito, ang Access ay may mas mahabang ergonomic seat type at mas relaxed na pillion posture. Para sa rider at passenger comfort, may ground clearance itong motor na 160mm para sa mga road hazard gaya ng speed bumps, malulubak at matutubig na kalsada. May tatlong klaseng variant itong modelo na pagpipilian, depende sa iyong kakayahan at kagustuhan. Ang pinakamura ay ang standard variant nito. Pangalawa dito ay ang Special Edition at ang pinakamataas na variant naman ay tinatawag na Ride Connect Edition. Napare-parehong pinapagana ng pinagkakatiwalaang makina ng 125cc engine displacement capacity, naka single cylinder, 2-valve, 4-stroke single overhead cam at air-cooled type na cooling system. Sinamahan ito ng OBD 2B emission compliant na kinabit sa isang CVT type transmission at gumagawa ng 8.4 horsepower at 6,500 RPM at maximum torque na 10.2 Nm at 5,000 RPM na lakas. Tumitimbang itong motor ng hindi bababa sa 103 to 106 kg at dahil dyan ay tumatakbo ito sa bilis na 95 km per hour na may katipiran din pagdating naman sa fuel consumption dahil umaabot ito mula 50 to 52 km per liter na may estimated price mula 84,000 hanggang sa 93,000 pesos. Honda PCX 160.
Kung gusto mo ng scooter na premium ang comfort, isa sa pinakamagandang choice ang Honda PCX 160. May 157 cubic centimeter engine displacement ito at maluwag na underseat storage na kayang magkasya ang helmet at iba pang mga gamit. Ang makina ng PCX 160 ay naka-liquid cooled na rin at fuel injected type, kaya nagbibigay ito ng mas maayos na performance at mas matipid na konsumo sa gasolina. Sa normal na gamit, kayang umabot ng humigit kumulang sa 45 hanggang sa 50 km per liter. Kaya bagay ito sa pang-araw-araw na biyahe, lalo na kung nasa syudad ka na matraffic. Pagdating naman sa comfort, isa ito sa pinaka-komportableng scooter sa klase nito. May malapad at malambot na upuan, kaya kahit mahaba ang biyahe ay hindi agad mapapagod ang rider at angkas nito. Modern din ang features ng PCX 160. May smart key system ito na may answer back alarm system para sa security. Kaya hindi na kailangang gumamit ng traditional na susi para paandarin din ang motor na to. Mayroon din itong USB charging port kung saan pwedeng mag-charge ng cellphone habang nasa biyahe. Para naman sa safety features, nilagyan ng Honda PCX ngayon ng anti-lock braking system o ABS ang harap na gulong nito na tumutulong para hindi mag-lock ang preno kapag biglaan nagpipreno. Lalo na sa mga madudulas na kalsada na kung saan nilagyan pa ito ng Honda Selectable Torque Control na tumutulong para hindi dumulas ang gulong kapag basa ang daan. Naka full digital meter panel din itong PCX 160 na may mga connectivity at navigation system na, kung saan makikita rin ang speed, fuel level, trip meter at iba pang mga mahalagang impormasyon habang nagmamaneho. Kasama ang call at message alert na nagpa-pop up sa mismong screen nito para malaman ng rider kung may message o tawag sa cellphone. Dahil sa mga kombinasyon ng premium design, makabagong technology, modern features, malakas na performance at komportabling ride, isa ang Honda PCX 160 sa pinakahinahangad na scooter ng maraming rider sa Pilipinas ngayon. Kaya naman kung naghanap ka ng motor na stylish, komportable at reliable para sa long rides at daily commute, isang Honda PCX sa pinakamahusay na pagpipilian ngayon na nag-range sa estimated price na 134,000 hanggang sa 154,900 pesos sa Pilipinas. Honda Beat 110. Ang Honda Beat 110 ang isa sa pinaka-affordable at pinakamatipid na scooter sa Pilipinas ngayon. Dahil magaang ito at madaling imaneho, perfect ito para sa mga beginners at pang daily commute sa lungsod. Mayroon itong 110cc, may ESP, engine technology at naka-fuel injected pa. Kaya hindi lang tipid sa gasolina, kundi maayos din ang hatak ng makina kahit sa stop and go traffic. Sa normal na riding, kayang umabot ng humigit kumulang sa 50 km per liter itong Honda Beat. Kaya hindi ka agad maubusan ng gasolina sa maikling biyahe o kahit sa malayuan man. Moderno ang disenyo ng Beat ngayon na may LED lights sa harap at likod, kaya malinaw ang visibility sa gabi at mas stylish ang itsura nito. Mayroon din itong idling stop system na kapag huminto ka sa traffic ay kusang pinapatay ng makina ang sarili nito at bumabalik kapag piniga ulit ang throttle. Isa itong malaking tulong para makatipid lalo sa gasolina, lalo na kapag nasa urban commute ka. Para sa kaligtasan, may combi braking system ito na nagbabalance sa harap at likod na pagpipreno, kaya mas kontrolado at ligtas ang mga biglaang preno. Perfect ito para sa mga baguhan na rider o sa mga gusto ng mas confident na paghawak ng scooter. Talagang napaka-practical din itong Honda Beat 110 sa araw-araw na gamit. May maliit ngunit maluwag na underseat storage na sapat para sa maliit na bag, payong o ilang gamit sa school o trabaho. Magaang ang body ng scooter na ito kaya madali itong i-handle sa masisikip na kalsada o traffic o kahit sa makikitid na daanan, kurbada na lungsod nang hindi ka nahihirapan. Bukod sa functional ay komportable rin itong Honda Beat 110. May ergonomic seat ito na hindi agad nakakapagod kahit ilang kilometro pa ang biyahe. Ang footrest at handlebar position ay dinisenyo para sa relax na posture, kaya bagay ito sa long rides sa city at hindi lamang pang commute ang Beat 110. Swak din ito para sa delivery riders o students na kailangan ng reliable na motor na matipid, magaang at madaling i-maintain. Madali rin ang maintenance nito dahil marami sa mga bahagi nito ay standard at abot kaya lang. Kaya hindi ka mahihirapang magpaayos sa service center o kahit sa labas pa. Sa kombinasyon ng affordable price, fuel efficiency, modern design, safety features at komportabling ride,
Hindi nakapagtataka kung bakit isa ang Honda Beat 110 sa pinakapaboritong scooter ng mga Pilipino na naghahanap ng mas abot kayang presyo at matipid pa. Hindi na rin magpapahuli pagdating sa kabuwang bilis dahil kaya nitong umabot ng hanggang sa 105 km/h. Sa kasalukuyan ng presyo ngayon ng Honda Beat ay umaabot mula 69,900 pesos hanggang 72,400 pesos mga kaibigan. Ang Yamaha Sniper 155, isang underbone na kilala sa lakas at bilis na pinapagana ng isang makina na 155cc na may liquid-cooled engine na may variable valve actuation pangkasama o BVA. Ibig sabihin consistent ang hatak nito mula sa low hanggang sa high RPM. Mayroon din itong 6-speed manual transmission at may assist and slippery clutch para sa smoother na shifting. At aggressive ang sporty design nito. Kaya agaw atensyon din itong motorsiklo sa marami. Perfect ito para sa riders na gusto ng kombinasyon ng performance at daily usability. At kaya maglabas ng maximum power output na 17.7 horsepower at maximum torque na 14.4 Nm. Ibig sabihin malakas ang arangkada at hindi bitin kahit sa high speed at kayang umabot sa bilis na 128 km/h. Ang modelong ito ay may 5.5 liter na fuel tank capacity at matipid rin kumonsumo na umabot mula 45 to 50 km/l. Pagdating sa design, aggressive ang aerodynamic body ng Sniper ngayon. Inspired sa Yamaha R series na compact pero sporty ang stance. May dual seat setup para sa rider at angkas nito at may kabuwang seating height na 795mm at may timbang naman na 123 kg habang ang ground clearance size nito ay nasa 150mm na may perpektong balance ng comfort at performance na hindi masyado nakakapagod kahit sa long rides. Syempre bukod pa dyan, sinamahan rin ito ng mga special features at technology. Hindi lang mabilis ang motor na ito dahil mayroon din itong mga bago at modern na teknolohiya gaya ng full digital instrument panel, naka-LED ang headlight at ang taillight nito at naka-fuel injection system pa para mas matipid ang konsumo. Ngayon sa bagong version nito, sinamahan na rin ng top trim nito ng anti-lock braking system na pangkaragdagang safety features nito. Naka-front disc brake at may slipper clutch para iwas wheel hop. Stable din ang handling dahil sa magandang suspensions na front telescopic fork at rear swing arm suspensions nito. Ang kabuuang presyo ng bagong Yamaha Sniper sa Pilipinas ngayon ay umaabot mula 125,900 pesos hanggang sa 145,900 pesos para sa pinaka-top of the line variant nito, Yamaha NMAX 155. Ito ang isa sa pinaka-premium scooter ng Yamaha ngayon na nakadesign para sa comfort at long rides. Ilan sa mga key features ng Yamaha NMAX ay ang pagkakaroon ng 155cc engine displacement na may kasamang variable valve actuation at naka-dual channel anti-lock braking system na rin ito na sinamahan pa ng traction control system para sa madudulas na kalsada at mga biglaang pakurbada. May connected features via mobile app na rin ito. Isang binago at in-upgrade na Y-Connect system para sa iyong real-time direction at iba pang mahalagang impormasyon. Lagyan rin ito ng mga bagong driving mode features na pwedeng pagpilian. At kayang gumawa ng bagong Yamaha NMAX ng 15 horsepower at 8,000 RPM at maximum torque na 14.2 Nm. Kaya may kabuwang bilis na umaabot ngayon ng hanggang sa 126 to 128 km/h. Naikinabit sa makabagong CVT type transmission ito. Kayang magbigay at magdagdag ng sapat na lakas lalo na sa mga paahon na kalsada. Smooth ang acceleration ng Yamaha NMAX. Wala man itong cambio pero may sapat na lakas para tahakin ang mga matatarik na daanan. Pagdating sa exterior, may disenyo ito na maxi scooter body at mas malaki kaysa sa Aerox. Wide ang seat nito at relax ang riding position. May dual step seat para sa rider at angkas nito na napaka-komportable at may seating height na 770mm. May bigat ito mula sa 127 kg hanggang sa 135 kg at may ground clearance size na 125mm na perfect sa long rides at hindi nakakapagod kahit sa traffic o biyahe. Pagdating sa ilan pang mga features nito, ang bagong Yamaha NMAX 155 ay nilagyan ng dual digital display na instrument panel na naka-TFT at talagang mas modern. Nasinamahan ng Y-Connect na may Bluetooth connectivity features pa at navigation support, Garmin base, naka-smart key system at keyless entry na ang top of the line variant at may USB charging port pangkasama para mas convenient.
Sinamahan rin ng start and stop system kaya tipid talaga sa gas. Di rin magpapahuli ang bagong Yamaha NMAX sa pagkakaroon ng mga bagong safety features. Nilagyan kasi ito ng front and rear disc brake at may anti-lock braking system pang kasama at traction control system para sa mga madudulas na daan. Gumagamit itong modelo ngayon ng telescopic front fork suspension at rear suspension na twin shock absorber kaya smooth at komportable rin ang biyahe kahit sa mga malulubak na daanan. May fuel tank capacity itong motor na 7.1 liters at kumukonsumo ng 35 to 37 km per liter. Malaki rin ang underseat compartment ng NMAX at may mga extra pocket pa sa harap na lagayan ng mga maliliit na gamit. Sa kasalukuyan ng kabuang presyo ng Yamaha NMAX ay nagre-range mula 155,900 pesos sa standard variant hanggang sa 175,900 pesos para sa Tech Max variant nito. Honda ADB. Isa sa pinaka-premium na scooter ng Honda sa Pilipinas ang Honda ADB 160. Kilala ito sa kombinasyon ng adventure design, malakas na makina at modern technology na bagay sa mga rider na gusto ng komportable pero stylish na motor. Na kung saan kapag bumili ka nito, agaw pansin kagad sa marami dahil sa lakas ng dating, tapang ng disenyo na nangingibabaw talaga sa kalsada. Itong Honda ADB 160 ay pinapagana ng 157 cubic centimeter engine displacement na naka-liquid cooled na gumagamit ng ESP Plus technology ng Honda. Dahil dito, mas lumakas ang hatak ng makina nito pero nanatiling matipid sa gasolina. Kayang umabot ng humigit kumulang sa 45 hanggang sa 50 km per liter, depende sa style ng pagmamaneho at sa kondisyon ng kalsada. Sa power naman, mayroon itong humigit kumulang sa 15.8 horsepower at 14.7 Nm ng torque na nagagawa. Kaya ramdam ang lakas lalo na kapag paahon o kapag may angkas na umaabot sa kabuang bilis na 125 km per hour. Isa sa pinaka nagpapaganda rin sa motor na ito ay ang adventure style design nito. Mayroon itong adjustable windshield sa harap at tumutulong para bawasan ang hangin kapag mabilis ang takbo. Mayroon din itong malapad na gulong at nakadesenyo na talaga para sa mga off-road condition. At mataas din ang ground clearance size nito, kaya kayang-kaya nito kahit medyo rough o lubak na kalsada. Para naman sa mga safety features, may ABS o anti-lock braking system ang Honda ADB sa harap na gulong. Mayroon din itong Honda Selectable Torque Control o traction control na tumutulong para hindi dumulas ang gulong lalo na kapag basa o malubak ang kalsada. Pagdating sa technology, modern din ang features ng ADB 160 ngayon. May full digital LCD panel ito kung saan makikita ang speed, fuel level, trip meter na may kasama pang navigation system, real-time direction at dito mo rin makikita ang mga call at messages alert na nanggagaling sa iyong cellphone habang nagmamaneho. Kaya naman wala ka nang masyadong hahanapin pa na may kasama pang charging system, keyless entry na may anti-theft alarm at answer back key system pang kasama. Kaya hindi mo na kailangan pang gumamit ng traditional na susi, mas convenient ito at mas secure laban sa nakaw. Isa pa sa mga practical na features ng Honda ADB ay ang maluwag na underseat storage nito na nasa 30 liters na kayang magkasya ang helmet at iba pang gamit. Bagay na bagay ito sa mga taong gusto lagi ng adventure, long ride o kung gagamitin mo man ito sa delivery. Dahil sa pagkakaroon nito ng USB charging port. Dahil sa kombinasyon ng malakas na performance ng Honda ADB ngayon, may komportabling ride at modernong features, hindi nakapagtataka na kahit medyo mataas na ang presyo nito, ay hinahangad pa rin ito ng maraming Pilipino na gustong magkaroon ng full pack motorcycle na gaya nito. Kung naghahanap ka ng scooter na pwedeng gamitin sa daily commute, long ride o adventure ride, isa ang ADB 160 sa pinakamahusay na pagpipilian sa merkado ngayon na nagkakahalaga sa estimated price mula 166,900 pesos hanggang 174,900 pesos. Honda Giorno Plus. Itong Honda Giorno Plus 125 ay isa sa pinakakapansin-pansing classic scooter na bagong dating sa merkado ng Pilipinas. Bukod sa abot kayang presyo nito kumpara sa ibang brand na nasa parehong entry-level retro scooter category, dala rin nito ang isang mas premium na disenyo at mas compact na body styling na umaangkop sa mabilis na pamumuhay ng maraming Pilipinong commuter. Ang commuter bike na ito ay hindi lang mala old school ang disenyo,
Ito ay isang modernong scooter na isinaktos sa panlasa ng mga fashion-forward na Pilipino. Ang all-new Giorno Plus ay idinisenyo upang pagsamahin ng classic at makabagong technology na nagbibigay ng pambihirang performance at mga features na makikita rin sa mas matataas na modelong motorsiklo. Ang makina nito ay pinapagana ng isang 125 cubic centimeter engine displacement na may 4-valve, liquid-cooled ESP Plus engine technology at fuel supply na PGM-FI na kumukumpleto sa bawat hataw at arangkada ng makina nito at tumutulong rin sa pagtitipid ng konsumo ng gasolina nito. Ang mga technology ito ay katulad ng mga makina ng mas mga kilalang modelo ng Honda gaya ng Click 160, Airblade 160, ADB 160 at PCX 160. Ang paggamit ng ESP Plus engine ay nangangahulugang mas matipid sa gasolina, mas malinis sa emisyon at mas maayos ang acceleration nitong motor. Bagay na inaasahan ng mga riders na pinapahalagahan ng parehong disenyo at comfort. Pagdating sa exterior, idinisenyo itong Honda Giorno Plus para maging madaling gamitin sa araw-araw pero hindi tinipid sa mga aesthetic. Gaya ng modern retro design na LED ring headlights nito, matibay at eleganting bodyworks, wide and comfortable seat para sa mas relax na biyahe, may kasama pang USB charging port, digital instrument panel at smart key system. May mga combination braking system din ito para sa ligtas na pagpipreno. Bukod pa rito, may malaki itong underseat storage up to 30 liters na kaya maglaman ng helmet o personal na gamit at luggage hook para sa dagdag na gamit na isasabit. Na kung saan pagdating naman sa performance at fuel efficiency, ang Honda Giorno Plus ay kayang gumawa ng maximum power output mula 11.3 horsepower at 8,750 RPM at maximum torque na 11.6 Nm sa kada 5,250 RPM. Ang top speed nito ay humigit kumulang sa 90 to 95 km per hour. May fuel consumption rate ito na tinatayang umaabot sa 40 to 47 km per liter depende sa kondisyon ng kalsada at style ng pagmamaneho. Ang lahat ng mga components nito ay nakapaloob sa isang magaan at compact na chassis nito na may seating height na 780mm at tumitimbang ng 116 kg na perpekto para sa mga baguhan, babae o kahit sa veteran riders na naghahanap ng comfort at madaling kontrol. Kaya naman kung isa kang commuter na nais magkaroon ng stylish pero practical na scooter, gusto ng classic look na may modernong features at kailangan ng daily ride na fuel efficient at comfortable, itong Honda Giorno Plus ang bagay sa iyo na may estimated price na 101,900 pesos sa Pilipinas.